So, Carnot cycle lang yung ating i-discuss. And then, after, so siguro, kung meron pa tayong remaining time, I will just be flashing a video about steam power plant para magka-idea kayo. Kasi tomorrow we'll be discussing Rankine cycle. Wala na tayong choice kung hindi i-discuss iyon, no? Kasi the following week we'll be having the quiz na, diba? So, we'll be discussing tomorrow Rankine cycle. Of course, I'll be teaching you how to utilize the steam table during the problem solving. Mas maganda na meron na kayong idea prior to discussion, ano ba yung mga components ng Rankine cycle. But then again, hindi po tayo nagmamadali. May time pa nga chumika si ma'am, diba? So, we wanted na dahan-dahan yung phase, but at the same time, dapat may natututunan kayo. Okay? So, umpisahan na natin ang kaguluhan na ito. Mag-share na ako ng screen. Start now. So, i-view muna natin ang inyong module. Nasaan ga ang module din eh? Ayan. Okay. Kita na ga ang module? Yes. Okay. So, i-browse natin yung part ni Carnot cycle. This is the module 2.1. Of course, i-discuss ko siya separately. So, i-browse lang natin yung ating module. So, when we say cycle, kasi di ba pinag-usapan natin last time yung different processes individually. So, meron tayong namit na constant volume, constant pressure, constant temperature, and constant entropy. So, in this one, cycle na yung pag-uusapan natin. When we say cycle, it is a combination nung mga cycle na diniscuss natin. No? Or nung mga processes na diniscuss natin. So, in this particular scenario, ang i-discuss natin is si Carnot cycle. So, again, we will be, in the future, you'll be encountering mas madaming cycles. But for this one, ang ipapakita lang natin is the Carnot cycle para lang magkaroon kayo ng idea that those processes na diniscuss natin before, you can form it into different cycles. No? Okay, ayan. And then of course, from the cycle, we will be getting the formula. So, ganun din yung gagawin natin sa Rankine cycle. Kaya nire-review natin ito. Kasi sa Rankine cycle, of course, may diagram tayo. Kaya natin siya tinawag na cycle kasi it is composed of different processes also. And paano tayo mag-generate ng formula considering that we have the diagram? So that will be our approach. And also, we will be having sample problems. I think okay naman pala dito na ako magsulat. Yan. Okay. So again, what we will be discussing is Carnot cycle. So there are also times na hindi ko siya sinasabi. Alam mo na kaya nakakatawa, lagi ko itong ginagawa and lagi ko naman itong sinasabi sa aking mga estudyante. Minsan, hindi ko siya ilalagay as Carnot cycle. Ang ginagawa ko, ang nilalagay ko ay yung most efficient thermodynamic cycle. Alam mo, pag pinaltan ko, hindi na masolve ng bata. So guys, kayo makinig. Yung most efficient thermodynamic cycle is the same as Carnot cycle lang din. Okay. And then we have two processes here na involved na diniscuss natin last time. Isothermal, which means that is constant temperature. And then isentropic, meron tayong compression and meron tayong expansion. Later on, we'll be discussing bakit ba siya tinawag na compression, bakit ba siya tinawag na expansion. And sabi ni ma'am, ang favorite niyang itanong sa Brighton cycle ay backwork ratio, right? Sa Carnot cycle, ang favorite kong itanong ay mean effective pressure. So one time, ito ay syempre diniscuss ni ma'am, si mean effective pressure daw is net work or work net over volume displacement. So since MEP siya or pressure siya, so the unit should be in pressure. So usually kasi ang work net natin ay in kilojoule, di ba? Ang ating volume displacement ay, let's say, meter cube.
So, si kilojoule is technically kilonewton meter. So, ang matitira sa atin is kilonewton per meter squared, which is, ano ang kilonewton per meter squared? Anong other unit for that? Kilopascal po. Kilopascal, ayan. Okay. No. One time, hindi ko malilimutan itong batang ito. Inom lang saglit ng tubig. I remember, ginagamit pa namin ang room, hindi pa faculty room ang room 201. Nag-quiz kami sa 201, sabi ng bata, ma'am, hindi mo itinuro itong, kasi favorite ko nga itanong itong mean effective pressure. So, nasa quiz siya. Sabi ng bata, hindi ko daw itinuro. So, sabi ko, pagkatapos ng exam, buklatin niya yung module na nakalagay doon. And actually, diniscuss ko din naman. So, tinanong ko siya ng exam, sabi, pinipilit ng bata, hindi niya daw tinuro. So, after the exam, pinakita ko kung nasaan sa module. So, sabi ko sa inyo, favorite ko yung itanong and makikita nyo yan sa exam, whether sa quiz or sa major exam. So, kindly take note of that. So, yan din yung advantage ng, uma-attend ka ng klase. Kasi nalalaman mo kung ano yung mga possible na lumabas sa exam. But of course, you can also share dun sa mga klase yung hindi umaattend. Hindi naman natin pinagdadamot, di ba? But of course, that is the advantage of attending the class. Okay? Okay. No? So, punta na tayo dito sa PV and TS diagram. Personally, mas madali para sa akin i-drawing si TS diagram niya. Kasi box lang diga. So, actually, this is a different numbering dun sa gagamitin natin just to show na you can have different numbering. Pero for uniformity purposes, I suggest gamitin natin yung nandun sa summary of formulas. So, anyways, pinakamadaling ang tandaan si Carnot cycle in a form of a box. No? So, sa TS diagram, sa TS ha? So, box siya. Meaning, two processes are constant temperature, two processes are constant entropy. Kasi dalawang vertical line, dalawang horizontal line. So, sa ibang books, guys, diba, T1 is equal to T2. Based on this numbering. Again, pwede mo yung palta ng T-star, tsaka T-heart, T-star is equal to T-heart. Sa ibang book, since equal naman daw siya, ang ginagawa nila, sorry, TH na lang to. Ayan. Minsan nga TM pa or Tmax. No? So, meaning that this is the higher temperature and then, ito nga sa baba, this is the lower temperature. So, TL, in other books, this is Tmin. So, baka lang ma-encounter nyo. So, I'm mentioning it right now. So, sabi ni ma'am, di ba, if sa TS diagram, tuwid siya, sa PV diagram, curve siya. Yun yung ginawa natin last time. So, kaya kung mapapansin nyo, lahat sa TS, tuwid, so lahat sa PV, naka-curve siya. But, label is a must. No? So, nilagyan natin ng label para hindi po tayo mahilo kung sino siya. Okay? So, considering this numbering, pero traditionally, guys, nagsisimula tayo on the part of the compression. So, depende na lang sa inyo kung anong numbering yung gagamitin ninyo. But then again, for uniformity purposes, mas maganda gamitin natin na pare-parehas tayo ng 0.1 based dun sa summary of formulas. Ang kagandahan dyan, actually, pinapractice natin siya sa board exam. Kasi di ba magkakasama tayo nagre-review. So, mas madali mag-review kung pare-parehas tayo ng numbering. Like for example, ito ang 0.1 mo, so lahat tayo, yan din dapat yung 0.1. Kasi kung halimbawa nandini pala ang 0.1 mo, so magkaiba tayo ng reference point. So, magkaiba tayo na magiging sagot. So, halimbawa, tinatanong, anong temperature din or anong pressure din anong pressure din parehas nga kayong 0.1, pero magkaibang point ang inyong tinutukoy. Diga. Okay.
So we have two processes, the isothermal and the isentropic, no? So let's start dun sa pinakababa, no? Process 3 to 4 is isothermal compression. We say that it is compression kasi lumiit yung volume niya. Ano, pansin niyo naman, from this point to this point. So, lumiit ang volume. Compression para din siya. Process 4 to 1, isentropic, constant entropy. So, ito yan, yung tuwid na yan. Lumiit pa din yung volume, kaya po siya ay compression pa din. Process 1 to 2, isothermal. So, ito yan, constant temperature. Expansion kasi nag-expand, meaning lumaki yung volume from volume 1 to volume 3. Process 2 to 3, isentropic. Ito yan, constant entropy. Expansion, nag-expand, lumaki yung volume. So, nasa inyo kung saan nyo mas prefer, kung PV or TS diagram. So, again, hindi ko nire-require ang diagram, but definitely it will help you solve the problem. Okay. So, ito na yung sinasabi kong numbering na we will be using. No? But then again, sabi po ni ma'am, hindi kayo pinipilit sa numbering na ito. Kasi maaaring na-discuss na ito sa inyo. Tapos iba yung numbering na ginamit nyo. Tapos doon kayo comfortable. Hindi ko kayo pipigilan. Ano? Hindi naman mag-iiba kung nasan ang QA niya ng QR. For example, ginawa mo areng, ano ba, maganda. Yung mga madali lang i-drawing. Circle na lang. Tapos ari is square. Diga. Ano. So, ang QA naman ay hindi naman lilipat. Nandyan pa din. Diga. So, kahit anong gawin nyo diyan, pag tinanong ang QA, hindi naman magbabago yung numerical value niya. Okay. So, binago natin yung numbering. So, ang ating representation here is through PV and through TS diagram. Again, hindi po nire-require ni ma'am, but ang term natin is highly recommended pag tayo nag-solve ng problem. So, ang ating heat addition, it happens in the constant temperature. And since ang ating constant temperature ay nasa process 4 to 1, ayan. So, this is your QA. And this is your QR. Ayan. So, paano tayo mag-generate ng formula for heat added? Kung ang heat added mo ay ang involved, lagyan ko lang ng label. Kung ang involved sa heat added mo is 0.4 and 1, yan. So, dapat yung formula na involved sa QA mo is 1 and 4 din. Ano? So, ang formula natin for Q is T delta S. Yan. That's the general formula. T delta S. Yung temperature natin, pwedeng T1, pwede ding ano pang other formula? Ano pwede? Guys, T1. T4 or Tmax. Yan. So, pwedeng T4. Yan. So, S1 minus S4. Again, guys, kung ayaw nyo mahirapan, pwedeng gawin yung Tmax or T-high. Pwede ding TL. Ano? So, pwedeng TH times S1 minus S4. Kindly take note, yung S1 mo, equal din kay S2. Yung S4 mo is equal din kay S3. So, madami kang pwedeng ma-generate na formula din. Ano? So, ano ba bang S1? Pwede daw S2. Ang S4 daw, pwede ding S3. Ano? So, there are a lot. So, I suggest, tandaan mo na lang T delta S. Diga? Or pwedeng TH delta S. Diga? Sa QR naman, pinaka-safe na ang TL delta S. Ano? Oh, ito na yung work net, no? Kung favorite ni ma'am kasi itanong ang mean effective pressure, dapat alam niyo yung formula ng work net, diga? Ang work net naman natin
naturally, lagi namang QA minus QR, no? Kung ang QA mo ay TH delta S, sorry na guys, ang QA mo ay TL delta S. So, ibig sabihin, mathematically, this can also be TH minus TL times delta S. Ano? Efficiency. Ang efficiency naman natin, usually work net over QA. And in terms of temperature, so sige, i-derive natin. Ang work net mo ay TH minus TL times delta S. Ang T1 mo ay TL. Yan. Ang QA mo ay, anong formula ng QA natin? TH delta S, no? Yan. So, we can cancel out delta S. Ang matitira sa atin is TH minus TL over TH. Or, pwedeng Tmax minus Tmin over Tmax. And kindly take note, ang term na absolute. Absolute, no? So, wag po kayong basta-basta babara ng paglalagay sa formula kung hindi absolute ang temperature. So, kung Kelvin, Kelvin lahat. Kung Rankine, Rankine lahat. Ano? Baka nakakita lang kayo temperature na excite, nag-solve na agad kayo ng efficiency, naka-Fahrenheit pala at naka-Celsius. Sayang. Ito pa ang isang mahalagang tandaan. Ang formula natin for volume displacement is V2 minus V3. Ito yan. V2, palitan ko ng kulay. Minus V3. Yan. So, this is VD. In other books, V4 yan ha. Pero guys, kindly take note, again, ang gagamitin natin ay V2 minus V3. Huwag makulit. Ano? Gusto mo mag V1 minus, ano ba yun, V4 ba? V2 minus V4, walang problema sa akin. Yun nga lang, hindi kayo mali. Ano? So sabi ni ma'am, ang volume displacement V2 minus V3. Kung gusto mong gumamit ng iba, ay hindi na makikipagtalo si ma'am. Ang problema lang, hindi kayo mali. Ano pa? Okay, so mag-solve tayo ng mga problemang madadali. Ano? Madadali muna, bago naman maghirap. Nice. Sana kayanin ng boses ko ang 5 klase today. Ano? Sorry. Okay. Carnot engine daw, yan, requires 35 kilojoule per second from the hot source. Ayan. Ano daw yung hot source? Sinasabi ko sa inyo. Pag sinabing hot source, ayan yung, it represents the max region, the higher temperature region. So, kung nandun siya sa taas, is it QA or QR? QA po. QA, guys. Ano? So, yan yung mga terms na kaya natin nilagay sa sample problem para lang ma-visualize nyo paano pag nasa problema na siya. Ano? So, QA siya. 35 kilojoule per second. Kung gusto nyo kilowatt, walang problema. Yun din naman yun. Okay. The engine produces 15 kilowatts of power. O, ano kayang nire-represent nito? Work net. Work net po. Work net, ano? Very good. 15 kilowatts. Ito, temperature of the sink. 26 degrees Celsius daw. Ano kaya yung sink? Low po. T-low po. T-low. Ano? Kasi yung sink, ano ga ang sink? Diga, ano? So, yan yung mga keywords natin. Pag hot, usually that is the T-high or T-max. Pag sink, that is usually the T-low or T-min. Yeah. So, this one is TL, which is 26 degrees Celsius. Sabi nga ni ma'am, i-convert na agad sa Kelvin at baka magamit ng 26 lang. Diyos ko po. That is 299.15 Kelvin. Tama ga? Yes po, ma'am. Okay. Ang question ay TH. Dahil temperature of the hot source daw eh. Okay. So, initially, you can get efficiency
with, ang atake dito is that you have work net over QA. Both are given. Ngayon, i-relate mo siya doon sa formula natin na TH minus TL over TH. You can resort to shift solve kasi hinahanap natin si TH. Ano? Okay, substitute. Ang work net mo ay 15. Ang aking QA ay 35. Ang TH ko ay nawawala. So, you can left it as TH or X. And then, TL is 299.15 Kelvin. And then, TH is what we are looking for. So, ano kaya ang value ng TH? 15 divide 35. Sobrang luma na ng calcu ko. Hindi ko na makita kung ano yung mga dapat pindutin. Gusto nangangalas na yung calcu. Parang yung may-ari. Anong sagot po? In Kelvin? Ano pong value ng TH? 523.5125 Kelvin po. 0.5125 Kelvin. So, paano mo malalaman kung nasa tamang landas ka? If your TL is 299, dapat greater than 299.50 ng iyong TH, which is tama naman. Ano? Okay. So, that is our answer. By the way, kaya ito ang sagot din eh. I think ang ginamit ko ay 273, hindi 273.15. Ano? Ito talaga ang super duper finer answer. Okay. Question number 2. Ayan. Maximum efficiency daw. Pinadrama lang. Tinatanong lang naman ng efficiency. O siya. This is TH minus TL over TH. Ngayon guys, sabi ni ma'am dapat absolute. So dapat i-convert mo. Ang TH mo is 1, 2. This is 1, 2 plus 460. 1660? Tama ga? Tapos ang 225. 685. Yan. So, ito ay 1660 in Rankine. Dito kasi madami nagkakamali. Ginagamit agad yung given, hindi naman absolute. So, you have to convert first. Kung Fahrenheit, make it Rankine. Ang TL is 685 in Rankine also. All over TH na 1660 Rankine times 100% of course. Kasi ang efficiency natin lagi naka-percent. 1660 minus 685 over 1660. Mali ang type. Anong sagot? 58.749. 4939. Uubusin natin niya. Kung ilan nakalagay siya? 76. 76 po. Ayan. Okay. So, these are basic. But, binigay natin tong problem kasi inintroduce natin yung mga terms na hot source, sink, etc. Ayan. Ito, meron pang another term din eh. Ito daw, a Carnot engine receives 130 BTU of heat from hot reservoir, which means, ano are? Q added po. Yes, QA. Kasi ang dyan ay hot reservoir. So, nasa taas siya and nakalagay naman heat. No? So, QA. QA. Yeah. 700 Fahrenheit. Diyos ko, convert na agad. 1160. 1160. Rankine. O yan, obvious naman, rejects. O, di ari QR. Diga. Ang tinatanong ay cold reservoir.
No? So, kung ang hot mo ay T-high, edi ang cold mo ay T-low. Diba? Yan. Okay. Ang tanong ay TL. Ay, may T-high pala. Okay. No? So, for number 3, halos same approach lang ng number 1. Kaso, wala kang worknet din eh. Ang meron ka ay, sige, worknet over QA. Ang meron ka ay QA and QR. Ayan. So, QA minus QR over QA is equal to TH given, TL lang hinahanap. Ano? QA is 130. QR is 49. QA is 130. So, kung sure ka naman na both na pare-paras ng unit, pwedeng di mo na ilagay. Pero kung ikaw yung sigurista, edi ilagay mo yung BTU. Sayang kasi ang ink, lalo na kung naka-GTEC, 0.4. Lagi pa naman ako naka-0.4 ng college. THI, 1160 Rankine. TL ang hanap. Kung hanggang ngayon ay naghahanap pa din ng true love. Okay. Pwedeng shift solve. Ano? 130 minus 49 over 130. Kung gusto niyo naman, times 1160. Tapos 1160 minus answer. Anong sagot? 437. Point 2307,692. 692. Yeah. In Rankine. Ano? So don't worry, bibigay ko ang copy nito sa inyo. I-save ko pala. Ayan, nag-save naman daw. Ayan. So these are the basic questions. Of course, so ibigay si ma'am nung makatotohanang tanong. Ano? Nasa na yun? Nagsulat ako kanina. Ano ba to? Share existing note. Okay. Ay, ano ba yan? Ayan. Okay. Sorry. Siyempre, ang tanong ni ma'am ay mean effective pressure. Diba? Eh, yun ang favorite ko eh. Okay. So, naglagay na ako dito ng ng isang PV at isang TS diagram. Naglagay na din ako ng mass, 2 pounds. Ano pang nilagay ko? Meron akong binigay na high temperature, 960 Rankine. Meron ako nilagay na low temperature, 530 Rankine. Okay. Gusto ko pa magbigay ng given, pero syempre, inintay ko kayo dito sa discussion kasi ang given ko ay pressure at the beginning of isothermal expansion. Saan ko ilalagay yon? Again, pressure 400 PSI. No, may pressure daw na 400 PSI. Ngayon, dun ko daw siya ilalagay sa beginning ng isothermal expansion. Anong point iyon? 0.4. 0.4. Ano? No. So again, beginning ng isothermal expansion, 400 PSI. So ganun yung mga given sa exam, ha? Pwedeng, hindi ko kasi pwedeng sabihin na 0.4 agad. Kasi what if ang ginamit mo ay hindi 0.4? So, baka ang form mo ay nandini, hindi kinaligaw. Diga. Okay. Ano pa ang gustong ibigay ni ma'am? Ito naman. End of isothermal expansion. Oh. Kung ang beginning ay 4, saan ang end? 0.1. po. 1 po. Saan po? Sa 0.1. Okay. So, ang ibibigay ko ay naka-gauge. Yan. Sama ng ugali. Hindi pa naka-absolute eh. Yan. Ngayon, kung naka-gauge siya, anong equivalent niya in PSI or in PSIA? Plus ano? Yan lang. I-note natin. So, ng 14.7. Yan. Plus 14.7 para maging PSIA. Ano? So, anong sagot? 185 plus 14.7. 199.7? Parang ano lang iradyo eh. Diga. 199.7 PSI. Ano? Pwedeng may A, pwedeng wala. Ano? Understood na yun. Ang tanong ko is,
mean effective pressure in, ano ba magandang unit? Siyempre, PSI na are, gawin natin kilopascal. Ay, kilopascal ang gusto ko ha. Yan. Okay. Ngayon, anong formula ng mean effective pressure? Work net over Work volume net displacement. over volume displacement. Okay. So, himahimayin natin. Paano kumuha ng work net? QA minus QR, tama? Siyempre, wala man lang binigay na QA, wala man lang binigay na QR, so, wala. Hahanap talaga kayo ng way. O, anong volume displacement formula natin? Sorry. V2 minus V3 po. V2 minus V3. Okay. Yan. Naku, kahit nga V1, wala tayo. Ano? O, sige. Paano kumuha ng QA? Siyempre, ganyan talaga mag-solve. Palayo ka ng palayo, malayo ka na, wala ka pa din nakukuha. O, paano kumuha ng QA? Anong formula ng QA? QA natin ay T delta S. TH delta S. Okay. May TH naman, lagyan na natin para naman tayo makangiti-ngiti ng kaunti. 960 Rankine, delta S. Di malay mo, madali lang si delta S. Digo? O, QR. TL TL delta S. TL Ayan. delta S po. Ang TL natin ay 530 Rankine. So, tip din pala sa exam, make sure na naka-absolute lagi ang temperature. Baka kasi ang binigay ni Ma'am Dine mamaya ay Fahrenheit pala ang isa. Ayun ang ginamit mo. So, ganda talaga pag nagsasolve, guys. Hanap ka ng mauna mong magsasolve. Kasi pag hindi mo hinimay-himay ang pagsasolve, ay wala ka talaga masisimulan diyan. Ano? Okay. O, sige, delta S. Paano kuhanin si delta S? Kasi meron ko ng temperature eh. I mean, pag alam mo na si delta S, makukuha mo na si QA and QR. Yung next mong problema, V2 and V3, diba? O, delta S muna. So, nasa inyo ha, pwede mag V2, V3 ka muna. Pero in this case, napunta na tayo kay delta S eh. Okay, ano ang formula ng delta S? MRLN P1 over P2 po. Actually, kaya nilagay ko ng picture na are, no? So, ito yung processes of ideal gases natin. Siyempre, constant temperature isothermal ang pinag-uusapan po natin, So, we have delta S, pwedeng MRLN P1 over P2, pwedeng MRLN V2 over V1. Okay. Ngayon, ito yung sinasabi ni Ma'am nung diniscuss arena. Yung ibig sabihin ng P1 ay simula, ang ibig sabihin ng P2 ay final. In this case, guys, pinag-uusapan natin na constant temperature ay 0.4 and 0.1 and 0.3 and 0.2. So, ibig sabihin, yung P1 mo din pwedeng P4, ang P2 mo din is P1. Kung gusto mo naman 3 and 2, pwede itong P3, pwede din itong P2. Ano? Sa volume naman, ganun din. Yung 2, pwede mong gawing 1. Yung 1 should be 4. Ano? So, this will be V2 over V3. Yan. Okay. Ang problema natin ay, ano lang meron tayo? P1. P1 lang meron. P4. P4, P1. Na-excite. Ano? Meron tayong P1 and P4, guys. Guys, meron kang P4, meron din P1. Tama ga?
Yes po. Yes po. Yes po, ma'am. Okay. Actually, if risk taker kayo, pwedeng volume ang gamitin ninyo. But, hindi ko yun i-recommend. Kasi, pag mali ang, kasi wala kang V1. Diba? Later on, you'll be solving for it. Pag mali ang V1 mo, definitely mali ang V2 mo. Mali ang V3 mo, and so on. So, kung mali ang V mo, mali ang delta S mo. Eh, di kahit QA and QR mo, mali. So, make sure, kung meron kayong magagamit na given, yun ang gagamitin ninyo. Okay, let us solve for delta S. Mass, given 2 pounds. R, okay. Anong value ng R? English unit, guys, ha? Nasa conversion ito. 53.3 po. 53.3 53.3. Ay, ano, kasunod na, ano po, LBM. Ano, 53.3 LB. Pound force foot per pound mass runtime. pound force, lagay natin ano, pound force feet per pound mass runtime. Kasi yung iba, I encountered students na particularly, hindi ko naman minamalit yung batch na yun, ito kasi yung mga students na, if you recall, nag-entrance exam kayo, di ba? Kasi kabatch yung mga kapatid ko, nag-entrance exam. Yes. There's a batch sa BSU na, nung pandemic, walang entrance exam. So, ito yung batch na medyo nag-struggle talaga ako. Sobrang hirap. Gawa, pati itong, kina-cancel out nila. Eh guys, magkaiba yan ha. Ang isa ay force, isa ay mass. So, you have to take note of that. No? So, ayun guys. Actually, I'm very happy with the past batches na kasi I know, nasala talaga yung mga estudyante. So, moving forward. LN, P1, ano ang P1? 199.7. Ay, P4 pala. Mali-mali. 400 PSI over P1, 199.7. So, anong makakancel natin? Ito po ay pound mass ha. Yan. So, ang matitira sa atin is pound force feet runtime. So, English unit yung ginamit ko kasi yan yung mas challenging talaga. So, we have 2 times 53.3 times LN. Nasaan gang LN? 400 over 199.7. Okay, what is the answer? 70? 74.04 0495 09. Siya na lang bang Or- estudyante ko? Pound force feet runtime. Okay. Ayan. Delta S. Ayan. So, pwede natin store to kay letter A. Kasi, ako, tama din ako i-retype yan. Diba? Okay, so makukuha na natin si QA, makukuha na natin si QR. O, pa. 960 rankine times A in pound. Sa exam, pwedeng ganitong solution na. Basta lalagyan yung label kung sino si A. Tapos kung yung iba pinaghahanap ako malala eh. Okay. Oh, so this will be in pound force feet. 960A, anong sagot? 71,087.52911. Eh, bakit? Wait lang. Mali ang akin. Tapos ko iba nakastore ko sa A. Yung pala, make sure guys. Kaloka. Wait lang. Mali ang nakastore ko sa letter A. So, nung i-multiply ko, ang laet. Wait lang. Kaloka naman ite. Shift store A, 960A. Ay, ba yan? Hirap pag, ito yung struggle ng luma na ang calcu mo. Shift store A.
960 alpha 8. 71,000. Diyos ko. 087.52911 pound force feet. Tama ga? Yes po. Yes po. Yan. Letter B. Store ko sa letter B. Yan. Para hindi ako mag-retype later on. Okay. QR. Ang QR ay 530A. Nasa ano pa lang tayo ha? QA and QR, guys. 530A. Anong sagot? 39,246.2403. Pound, force, feet, letter C ko. Ito i-store. So, your choice kung gagawin mo na ang worknet. Ano? Parang ang saya kasi sa feeling na may worknet ka na. Ano? Baka bibigyan ni ma'am ng ano, partial point. Di ko. Okay. B minus C in pound force feet. Alpha B minus alpha C. Anong sagot? 31,841.2898 po. This is in pound force feet. Ano? Letter D na. Opa. Meron ka ng numerator. Yan. Meron na din. Nasaan na yun? Letter D over. Ayan. Tingnan natin kung ano. Pound force feet. Yan. D in pound force feet. Siya. Kailangan mo ng V2. Definitely, kailangan mo ng 1. No? So, volume muna tayo. Palit tayo ng kulay. Ano ba maganda? Violet. Okay. So, we'll be solving for V1. Okay. V1. Paano kumuha ng V1? So, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, pag hindi mo na alam ang gagawin mo, PVMRT is the key. Ano? So, we'll be getting V1. Ang mass mo, 2 pounds. Ang R mo is, wait lang, lobat ang laptop ko. Charge ko lang in a while. Ayan. Okay. Ang R natin is 53.3. Pound force feet. Pound mass Rankine. Ang temperature 1. Anong T1? Ang ibig sabihin ng T1 ay the low temperature. Ano? Yeah. So, nasa sa inyo pala guys kung ano ang gagamitin nyo. Kung halimbawa lahat ay P high. So, kung ang gagamitin nyo guys na temperature ay kay 960 Rankine, so you have to choose kung ang gagamitin mo ay si P1 or si P4. Ano? So, alin ba ang madali? Kasi ang kailangan mo ay V2. So, I think mas madali kung ang kukuhanin mo ay aring point 1. Kasi masyadong malayo si 4 kay 2. Do si 4 malapit kay 3. So, it's your choice guys kung alin ang uunahin nyo. Ako, ang preference ko, ang gagamitin ko aring si 199.7. T1 is 960 Rankine. Ang pressure ko ay 199.7. Pound force
per square inches. Ayan na. Meron kang feet sa taas. So, I suggest magko-convert tayo ng unit sa baba. Ano? So, meron kang 12 inches over 1 feet. Yeah. In squared. Sa ibang books, ay directly ng, ano yan, 144. Yan. 144 na lang minumultiply nila. 144 inches squared over 1 feet squared. So, you can opt to do that. So, mag-cancel out tayo ng units, pound mass, pound force. So, meron tayong inches squared, feet squared. Yung inches squared, maka-cancel out natin. Rankine also. Ang matitira sa atin is cubic feet. So, let's type this. 2 times 53.3 times 960 all over 199.7 times 144 or 12 squared. Ano yun? Ayun, nag-a-alarm. Inom ng gamot. Later na lang. Okay, anong value ng volume 1? 3.55 867,134 po. 5, ano, 3 point? 55 867, right? up 134 cubic feet. So, letter ano nagang atin? Oh, Diyos ko, letter ina, no? Wait lang. I-snooze ko lang yung alarm ko para after the class na lang ako inom ng gamot. Yan. E. We need V2. Okay. So, tingnan natin. Paano tayo makakuha ng V2? Process 1 to 2 is isentropic. Okay. So, meron kang pressure, meron kang temperature. So, I think we can use relationship. So, at points, point 2 to 3. 2, hindi pala. 1 to 2. Yeah. So, point 1 to 2, constant entropy. Meron kang pressure, meron kang temperature. So, magagamit natin yung relationship na T2 over T1 is equal to P2 over P1 raised to, exponent na rin. Pag temperature and pressure relationship. K minus 1 over K. Or K minus 1. Yan. K minus 1 over K. Huwag niyo kakalimutan yung mga relationship. Anong value ng T2 natin? When we say T2, yun ha, yung 530 Rankine. Ang T1 natin, 960 Rankine. Kaya kahit hindi recommended ang diagram, magandang may diagram ka. T2 is 530 Rankine. T1 is 960 Rankine. P2. Ay, wait lang. Ang hinahanap natin, volume diga. Ba't P2 ang aking ginamit? Ayan. Okay. So, ang kailangan natin ay volume. So, kung volume ay V1 over V2 raised to K minus 1. Ayan. Una, may V2 ka na. V1 pala, you are looking for V2. Ngayon, ang T2 mo is 530 Rankine. Ang T1 mo is 960. Ngayon, ang V1 mo is letter E in cubic feet. Ang V2 mo, that is what you are looking for. Oh, anong value ng K? Anong value ng K? Hindi sinabing hot, hindi sinabing cold. Walang given. Anong gagamitin? 1.4 po.
1.4. So, minus 1, so 0.4. Ano? So, you can use shift solve here. So, ano kaya ang value ng V2? So, I suggest, kung mga ganyang level ng shift solvant, mag-ano muna kayo, mag-clear. Kaso, pag nag-clear kayo, mawawala yung mga sinig. So, maghintay tayong lahat. Or pwede naman, erase nyo sa yung kabila. Like, erase nyo ng raise to 1 over 0.4. Tapos yung kabila, ano? Mathematical approach ba? Kasi minsan talaga mabagal yung calculus. Anong sagot sa V2, guys? 15? 15.71362155 po. In cubic feet. Maubos ng letter natin. Ano? Letter F. Isa na lang naman. V3 na lang. Okay. Paano natin makukuha si V3? V3 na lang, guys. Okay na tayo. O, tingnan natin. Paano tayo... Diyos ko, lobat din pala ang tablet ko. Anyways, kaya pa niya yan. V3. Paano makukuha si V3? Using V2 po. Okay. Using V2. Si process 2 to 3 ay constant, ano? Temperature po. Constant temperature. Okay. So, ano kaya ang relationship na magagamit natin? Tingnan natin. Si V, at point 2 to 3 ay constant, ano nga, temperature, no? Okay. So, anong relationship ang pwede magamit? P2B2 over T2 is equal to P3V3 over T3. Constant temperature, so we have P2 over P3 is equal to V3 over V2. Ayan. Meron kang V2. We are looking for V3. May P3 ga tayo? Wala. Wala po. Wala na ga tayong ibang way. Kasi kukuha ka ng P2 and P3. Pag yun ang ginamit natin, try natin mag-isentropic itong 4 and 3. Kasi wala kang V4. Ang daming problema, ano? Okay, try natin, mag-ano lang tayo. Explore at point 3 to 4. Isentropic siya. Ang kailangan natin volume. So, pwede tayong temperature muna. Kasi may temperature ka, yun ang sure tayo. T3 over T4 is P4 P3 over P4 raised to K minus 1 over K. Pwede ding V4 over V3 raised to K minus 1. Wala kang V4. Wala kang P3, pero may P4 ka. Kaya ang problema, no? T3 and T4 meron ka naman. Dito kasi wala kang P2, wala kang P3. So, choose your poison na nga lang, ika nga. So, aling poison ang inyong poproblemahin? Ano po? Anong gustong problemahin? Madami kayong option, guys.
Pero kung may suggestion ako, since may temperature ka naman, kuhanin mo na lang ang V4, diga? Kasi, ang V4, makukuha mo gamit ang PVMRT. Papaltan mo lang itong pressure. So, aring 199.7, guys, gawin mo lang yang 400. Ano? Makukuha mo ng V4. O, kuhanin ang V4. So, kung meron pa kayong madidiscover na mas madali, edi mas maganda. No? Pero again, your choice kung alin ang mas madali sa inyo. Kasi kung gagamitin nyo wala kang P2 and P3, kukuhanin mo pa. Kung gagamitin mo wala ka ding P3. No? So, your choice kung kunin mo P3 or V4. Ang naisip ko, mas madaling kuhanin si V4. So, ganyan talaga, madaming way to solve the problem. Okay, kuhanin natin si B4. Paltan natin yung 199.7 ng 400. O, type. 2 times 53.3 times 960. Parehas naman ang temperature yan. Over 400 times 144. Anong sagot sa V4? 1.77. 1.77. 2, 4, Ilang 6 to? 6 po. Bilang din, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung maganda, bakit dapat mag-store? Kasi alam naman natin na ito ay repeating decimal. Yun nga lang, letter shift store. Sa Y ko i-store ha. Diyos ko, wala na mapag-storean. Yan, shift store Y. Yan. Okay, so finally, makakakuha ka na ng makukuha mo na si B3. Okay, ang T3 mo, ang T3 530, ang T4 960. 530 over 960 is equal to V4 na kay letter Y in cubic feet. Ang V3 is pwedeng V3 na lang kasi yan naman ang hinahanap mo. Raised to 0.4. So again, pwede po tayo mag-shift solve. Na-store ko ga. Or kung wala na kayong pag-i-storean, pwedeng naka-fraction na lang. 530 over 960 is equal to Y over X raised to 0.4 shift solve. Anong value ng V3? 7.5 8450255 po. in cubic feet, no? So guys, I think pwede din naman na natin i-override si A. Kasi si A naman ay si delta S pa. Nakuha mo na naman si QA over QR. Pero kung ayaw mo, edi may lagay mo A1. Yan. Mas ano yun? Yan, A1. Shift store. Store ko ulit kay A. Di ka. Okay. Isko, finally, makakakuha na po kami ng final answer. Anong V2 nga? Nasaan si V2? Letter F. Si V3 ay na kay letter A. Yung orange. Ba't wala yung orange? Anyways. Yan, F. Minus A in cubic feet. Ayan. So, ililipat ko ulit muna siya, Kasi, KPA ang gusto ko. Diba? So, ang map natin ay letter D in pound force feet. Pinakuha mo na, pinahirapan ka pa sa unit,
Tapos, F minus A ba? Yan, F minus A in cubic feet. Ayan. So, ang magiging unit na sige, dahan-dahanin natin. Kuhanin muna natin ang value. Alpha D over F minus A. Anong numerical value niya? $4,000. 46. Point? 629045. Okay. Ang goal ay KPA, ano? So, meron akong pound force per feet squared. Ayan. So, mas maganda, pinakamalapit din ni PSI. So, i-convert ko muna. Sa isang feet, meron akong 12 inches. So, mabilis mag-convert, walang problema magdire-diretso. But, we acknowledge na hindi naman lahat mabilis mag-solve, di ba? Ayan. Okay. So, this will mean pound per square inches. So, yung 4,046, i-divide natin ng 144 or 12 squared. Anong sagot? 28? 28.10159,059 in pounds per square inches. No? So, now, this is our legitimate na unit of pressure. Ngayon, i-convert natin siya sa kilopascal kasi yun yung gusto ni ma'am. How to convert pound per square inches into kilopascal? Yung pong 14.7 PSI equal po sa 101.325 KPI. KPI. Ayan. So, pwedeng halimbawa, gusto ni ma'am inch HG, edi palitan nyo rin ng 29.92 inch HG. So, we can cancel out here pounds per square inches. Finally, we arrive with KPA. So, multiply natin yung 28 ng 101.325 all over 14.7. What is the final answer in KPA? 193? 0.7072494 KPE. KPE. Finally. So, this is our final answer. So, systematic yung pagsusolve ng Carnot cycle. Same lang siya dun sa mga processes. Nagkataon lang, 4 na yung involved. Actually, 2. Isang isothermal, isang isentropic. So, this is also the reason why ayoko nang magdagdag pa ng another cycle. Kasi again, review lang naman siya. Tapos, overwhelm yung utak ninyo sa mga other cycle. In which, ang pinakamahalaga naman is yung i-discuss natin tomorrow, which is the Rankine cycle. So, may laman yung problem natin. So, ang dami kasing pasikot-sikot. And sabi ko nga sa inyo, kaya ako din binigay itong example kasi definitely you will be encountering this kasi favorite ni ma'am ang mean effective pressure. Okay po. So, isa-save ko tong file and then I'll be sharing it with you, of course, after this meeting. So, any questions, guys? So, by the way, di ba sabi ni ma'am, supposedly may papakitang video about Rankine cycle. But 8:17 na, so I think mabibitin tayo for that. So, tomorrow, so yun na yung magiging official start natin with Rankine cycle. We'll be discussing, bigyan ko kayo ng overview about steam power plant. And then, of course, Rankine cycle. Mas ma-appreciate niya siya pag tayo ay magsasolve na. So, I think, kailangan nyo na ng steam table bukas. No? So, make sure may katabing steam table bukas. Okay? So, any questions? Kung walang questions, ano bang thumbs down? Thumbs down ba itong emoticon na ito? Okay, so kung may natutunan, confetti. So by the way, I am thankful sa inyong participation and pasensya na talaga sa hindi pa na-achieve ni ma'am ulit ang kanyang golden voice.
So, ayan guys, I will be allowing you to leave the meeting room. But before that, kayo ay mag-iwan ng sad face and see you tomorrow sa ating meeting. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you.